Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ News FM regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama si Angelo Bainyo, naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ News FM regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23, DWIZ News TV at lahat ng DWIZ Digital Channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. DWIZ Network News. Magandang araw Pilipinas! Dakuan na natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samahan niyo ako sa balitaan. Ako po si Angelo Bainyo. At narito na ang headlines sa DWIZ Network News. DWIZ Network News. Civilian informant tumanggap ng 1.8 million pesos na reward dahil sa Quezon drug bust. DWIZ Network News. Pamamaril sa piyesta sa Negros Occidental, isa patay, 5 sugatan. DWIZ Network News. Isang taong gulang sa Tawi-Tawi, sugatan matapos matusok ng nail pusher sa dibdib. DWIZ Network News. At 65 years old na dating OFW, pinagbabaril sa loob ng kanyang bahay sa Ilocos Norte. DWIZ Network News. At sa ating highly recommended, Tagaytay's Best, mga putaheng mapapawaw ka sa sarap. Lahat hagip, lahat alam sa DWIZ Network News. Kasama sina Angelo Bainyo. At para sa detalye ng mga balita, tumanggap ng 1.8 million pesos ang isang civilian informant mula sa Philippine Drug Enforcement Agency matapos magbigay ng impormasyon na nagresulta sa malaking drug bust sa Candelaria, Quezon. Nakuha sa operasyon ng halos 25 na kilo ng shabu at naaresto ang 3 pinaghihinalaang drug personalities. Ayon sa PDEA, nakatulong ang mga civilian informants sa 33 na high-impact anti-drug operations na nabuwag ng criminal networks, nakakuha ng malaking volume ng droga at nakapag-aresto ng high-value targets. Ang halaga ng reward ay nakadepende sa kalidad ng impormasyon at tagumpay ng operasyon. Binigyang din ng Dangerous Drugs Board ang mahalagang papel ng mamamayan sa laban sa droga na hindi lamang nakukuha sa pagpapatupad ng batas kundi sa sama-samang kooperasyon at aktibong partisipasyon. DWIZ Network News. Samantala, pamamaril sa piyesta sa Negros Occidental, isa patay, 5 sugatan. Ang report mula kay Ann Rodriguez. DWIZ Network News. Isang katao ang nasawi habang 5 ang sugatan matapos ang pamamaril sa isang piyesta sa Escalante City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, biglang dumating ang 48 anyos na sospek at nagpaputok ng baril habang nagkakasayahan ang mga tao. Agad dinala sa ospital ang mga biktima ngunit isa ang idiniklarang dead on arrival habang ginagamot ang 5 sugatan. Na-recover sa lugar ang mga basyo ng bala na isa sa ilalim sa pagsusuri. Makaraan ng ilang oras, sumuko ang sospek sa mga otoridad at haharap sa kasong pagpatay. Para sa DWIZ Network News, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Isang taong gulang sa Tawi-Tawi, sugatan matapos matusok ng nail pusher sa dibdib. Ang report mula kay Kim Gomez. DWIZ Network News.
Isang taong gulang na bata ang sugatan matapos matusok ng nail pusher sa kanyang dibdib sa Bongaw, Tawi-Tawi. Ayon sa mga otoridad, naglalaro umano ang bata ng matulis na bagay nang hindi napansin ng mga magulang. Nadapa ito at tumusok ang nail pusher sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Agad dinala ang bata sa ospital kung saan siya ay sumailalim sa operasyon. Sa ngayon, nasa maayos na kondisyon na siya. Nagpaalala ang mga health official sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak at ilayo ang mga delikadong bagay upang maiwasan ng ganitong insidente. DWIZ Network News. 65 taong gulang na dating OFW, pinagbabaril sa loob ng kanyang bahay sa Ilocos Norte. Ang report mula kay Melissa Tariga. DWIZ Network News. Binawian ng buhay ang isang 65 anyos na lalaki matapos siyang walang awang pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Pasukin, Ilocos Norte. Kinilala ang biktima na si Jovencio Torres Tacuban, dating OFW at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon, naghahanda ng hapunan ng biktima nang mangyari ang insidente. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit idiniklara itong dead on arrival. Na-recover ng mga otoridad ang 6 na basyon ng kalibre 45 baril, mga bala at mga metal jacket fragment. Mayroon ng person of interest ang mga otoridad at patuloy pa ang investigasyon kaugnay sa motibo ng krimen. Para sa DWIZ Network News, Melissa Tariga nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Tulak ng droga, timbog sa buy-bust operation sa Alcala Municipal Police sa Cagayan. Ang report mula kay Ronald Domingo. DWIZ Network News. Arestado ang isang lalaki na hinalang sangkot sa pagtutulak ng illegal na droga at isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Alcala, Cagayan. Kinilala ang suspect na si alias Buying, 29 years old, isang magsasaka at residente ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Alcala Police Station sa panguna ni Police Lieutenant Hazel Dakiwag, Chief Operations ng PCO sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Bob Lapin. Baluran OIC Katuwang ang RIU2 at may koordinasyon ng PDEA Region 2 na nagresulta sa pagkakasto ng suspect at pagkasamsam ng ilang marijuana at bypass money na may tinatayang halaga na humigit kumulang 1,000 pesos. Isinigawa ang dokumento na mga nakuwang ebidensya sa lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at mga saksi mula sa barangay at Department of Justice. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect sa ospital pa sa medical examination bago dinala sa Alcala Police Station para sa dokumentasyon at paghahandaan sa pagtatampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng ari-arian na abo sa magkahiwalay na sunog sa Cavite. Ang report mula kay Arman Cambe. DWIZ Network News. Tinatayang aabot sa mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabo ng apoy sa dalawang magkahiwalay na sunog sa Cavite kahapon. Sa 13 Martires City, may 2 milyong pisong halaga ng panindang ukay-ukay ang tinupok na apoy dahil dakong ikaisa ng hapon sa Phase 1A, South Billville, Barangay Inocencio na nabagit na lungsod. Bukod sa mga nasabing nasunog na damit, nadamay din ang 3 sasakyan, isang tricycle, isang Honda Civic at isang Toyota Innova. Nagmula mo ng apoy sa loob ng warehouse na mabilis na kumalat tayo sa mga Bureau of Fire and Protection dahil sa lakas ng hangin. Sa Cavite City naman, isang bayan tuloy ang nabo sa 2 oras sa sunog na naganap sa Mabini Street, Barangay 23 na napagit na lungsod. Mabilis din kumalat ang apoy at umabot pa sa first alarm bago tuloy ang naapula ang apoy dakong ikalawa ng hapon. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa 2 magkahiwalay na sunog sa Cavite kahapon. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa simpina may todo lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Bicol Mega Cold Storage Facility sa Kamsur. Malaking tulong sa mga magsasaka ayon sa Department of Agriculture, Bicol. Ang report mula kay Melvin Machado. DWIZ Network News.
200,000 magsasaka sa buong Camarines Sur ang mabibinipisyohan ng bagong bukas sa Bicol Mega Cold Storage Facility ng Department of Agriculture na personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa kahapon. Ayon kay DA Bicol Regional Director Rodel Tornilla, dahil sa Mega Cold Storage Facility, mababawasan ng mahigit 20,000 piso ang post-harvest losses ng mga magsasaka. Sa naturang cold storage facility, pwedeng iimbak ang mga gulay, prutas, lalo na kung sobra-sobra ang ani, pwede ring iimbak dito ang isda at karne. Taong 2024 nang punduhan ng DA ang 3 proyekto para sa cold storage facility, ngunit ang Bicol Mega Cold Storage Facility pa lang ang natatapos. Ang pamahalang palaliwigan ng Camarines Sur ang mamamahala sa naturang pasilidad, ngunit nakaantabay pa rin ang DA Bicol. Nais ng Pangulo na maging bahagi ng pamamalakad ng Bicol Cold Storage Facility ang mismong mga magsasaka na nagdadala ng kanilang produkto sa naturang pasilidad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. At sa iba pang mga balita, Turkish national natagpo ang patay sa tubuhan sa Negros Occidental. Ang report mula kay Monique Tugade. DWIZ Network News. Patay ang isang 57 anyos na Turkish national matapos umano siyang pagnakawan at patayin ng isang magkasintahan sa Ilog, Negros Occidental. Nabatid na natagpuan ang biktima sa isang plantasyon ng tubo. Ayon sa investigasyon, nakipag-inuman siya sa babae bago ang insidente at inatake ng mga sospek habang naglalakad sa taniman dahilan ng matinding pinsala sa ulo. Naaresto ang magkasintahan at inamin ng lalaki na ang motibo ng krimen ay pagnanakaw. Na-recover sa crime scene ang prosthetic na paa, damit, susi ng sasakyan ng biktima, pati na rin ang mga gamit ng sospek. Sinampahan naman ang magkasintahan ng kaso ng robbery with homicide. At para sa DWIZ Network News, Monique Togade nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. 12 sugatan sa banggaan ng jeepney at pick-up sa Bacolod City. Ang report mula kay Kent Divilla. DWIZ Network News. 12 katao ang sugatan nang bumangga ang isang pick-up truck sa isang passenger jeepney sa Bacolod City. Sa investigasyon, ang pick-up ay tumama sa likod ng jeepney na may 11 pasahero at isang driver. Sa lakas ng impact, tumagilid ang jeepney. Ayon sa pulisya, maaaring hindi inaasahan ng driver ng pick-up ang paparating na jeepney dahil sa kakaunti lang ang mga sasakyan sa lugar noong oras na iyon. Dinala sa ospital ang mga nasugatang pasahero habang ligtas ang driver ng pick-up at isinailalim sa investigasyon ng pulisya. Para sa DWIZ Network News, ako si Kent Divilla, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Lalaki patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Quezon. Ang report mula kay Kat Antonio. DWIZ Network News. Patay ang isang 35 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng 2 riding in tandem sa Candelaria, Quezon. Sa investigasyon, sakay ang biktimang kinilala sa alias na Salbakuta sa likod ng motorsiklo ng isang kaibigan nang biglang pagbabarilin siya ng mga sospek. Dead on the spot ang biktima dahil sa maraming tama ng bala habang ligtas naman ang kasama nito. Patuloy naman ang investigasyon at paghahanap sa mga sospek. At para sa DWIZ Network News, Kat Antonio nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Balita sa probinsya, isa patay, 2 sugatan sa banggaan ng sasakyan sa Diadi, Nueva Vizcaya. Ang report mula kay Ronald Domingo. DWIZ Network News. Patay ang isang tricycle driver habang 2 naman ang nasugatan natapos ang banggaan ng tricycle at kotse sa barangay Nalamparan, Diadi, Nueva Vizcaya. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, binabaybay ng kotse na minamaneho ng isang residente ng Kawayan City ang northbound lane habang ang tricycle ay minamaneho ng isang 50 anyos na lalaki mula poblasyon Diadi, Nueva Vizcaya na may sakay na 2 babae. Sa investigasyon, napag-alaman na pumasok ang tricycle sa linya ng kotse sa isang pakurbadang bahagi ng kalsada na may double yellow line na nagresulta sa head-on collision ng 2 sasakyan.
agad na dinala sa ospital ang mga biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang driver ng tricycle. Samantala, nasa kustodya ng PNP ang driver ng kotse para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Simpilang May Pulong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Pagtatapos ng rice harvesting season sa Abril, dapat paghandaan ng gobyerno ayon sa Farmers and Traders sa Pampanga. Ang report mula kay Johnny Gole. DWIZ Network News. Ito nga yung naging mungkahin itong si Popoy Miranda, ang supervisor nitong dalawang pamilihang bayan dito sa bayan ng Magalang, Pampanga, dahil anya sa Abril o itong katapusan ng Abril ay matatapos na itong local harvesting season ng ating mga magsasaka dito sa lalawigan. Ayon kay Miranda, base sa kanilang isinasagawang araw-araw na inventory sa supply ng bigas sa mga pamilihang bayan, ay meron pa namang sapat na supply sa ngayon, ngunit basehan niya sa kanyang naging karanasan ay sa buwan ng Abril ay matatapos na itong harvesting season at posibleng magkakaroon nga ng kakapusan sa supply ng bigas. Ito anya ay dapat paghandaan ng national government. Samantala, sa lalong madaling panahon daw ay ilulunsad naman o mamimigay itong Magalang, Pampanga local government ng bigas para do sa kanilang mamamayan. Sa ilalim naman itong Assistance in Individual and Crisis Situation Program, dahil nga dito sa krisis, dala ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin, dahil naman sa patuloy na pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, dala ng sigalot sa gitnang silangan. Ito ang ipinahayag ni Mayor Maria Lourdes P. Lacson sa pagdalo nito sa graduation ceremony ng mga daycare sa center dito sa bayan ng Magalang, Pampanga, nang kumpirmahin itong transmittal na ng halagang 5 milyong pisong pundo mula naman sa national government at provincial government bago pa nangyari itong giyera sa Middle East. Ayon pa rito sa alkalde, pinagtutuunan nila ngayon ng iba yung atensyon ang pagbibigay ng pagkakakitaan o livelihood program para do sa kanilang mga mamamayan sa gitna nga nitong krisis na sa ekonomiya. Kailangan na niya magkaroon ng pagkakakitaan itong mga residente sa Magalang upang kahit papano ay may pagkukuhaan sila ng pera pang araw-araw na gastusin. Anya pa, may inilaan naman silang pondo para sa ganitong sitwasyon, ngunit maliit lamang ito at hindi kakayanan ang ganitong pangmatagalang krisis. Hindi niya kakayanin ng pamahalaan na tustusan ang pondo kahit na ginagawa na nila itong pagtitipid. Una, itong 4 days work para sa mga kawanin ng opisina sa munisipyo at pagkakansila sa mga out-of-town activities gaya ng mga seminars at meeting. Maging ang fuel allocation ay inalis na rin upang makatipid. At itong scheduling sa pagbubukas ng air condition sa bawat opisina sa munisipyo. Sa kabila nito, ang serbisyong pangkalusugan at medical ang hindi nila maaaring pabayaan. Kaya naman may biniling isang bagong mobile clinic ba ng lokal na pamahalaan upang magamit ng kanilang municipal health office sa gagawing regular medical mission para sa 27 barangay dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ang nasabing mobile clinic ba ay may x-ray machine, 2D echo at iba pang kasangkapan pang medikal na nagkakahalagaan niya ng 10 milyong piso. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nag-uulat sa Simpilang May Todo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Mahigit 40,000 na halaga ng shabu nasamsam sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Bulacan. Ang report mula kay Louie Angeles. DWIZ Network News. Dalawang drug suspect na aresto sa magkakahiwalay na bypass operation na isinagawa ng Bulacan Police sa bayan ng San Miguel at bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ayon sa ulat ni Police Colonel Muhammad Abdullah, Pepe ng San Miguel Police Station,
isang suspect ang naaresto bandang alas 2:20 ng hapon sa barangay Pulong Bayabas sa naturang bayan matapos maaktuhan sa aktong pagbebenta ng illegal na droga na kumpiska mula sa kanya ang higit kumulang sa 3 gramo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 20,400 at bypass money. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Mark Luis Sigua, Epe ng Santa Maria Police Station, bandang alas 3 ng hapon, isa pang suspect ang naaresto sa Barangay Guyong, Santa Maria, Bulacan at katuwang ang iba pang unit kabilang ang Bulacan PIU at PIDEA at Bulacan. Nasamsam sa suspect ang tinatayang 3 gramo din ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 20,400. Gayon din, isang marked money at nagamit sa operasyon. Ang 2 suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay isa sa ilalim sa kaukulang laboratory examination habang ang mga suspect ay nasa kustodiya ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol ULS para sa Impilong Metodo Lakas, DWIC, babalita ng tama, naglilipod ng tama. DWIZ Network News. At sa ating highly recommended, Tagaytay's Best, mga putahing mapapawaw ka sa sarap. DWIZ Network News. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tikman! Ang Tagaytay ay hindi lang tungkol sa malamig na klima at magagandang tanawin. Punong-puno rin ito ng mga pagkain na siguradong pampainit at pampagana. Unahin na natin ang bulalo, ang ultimate comfort food ng Tagaytay. Malambot na baka, malinamnam na sabaw at bone marrow na sobrang rich sa lasa. Perfect sa malamig na panahon. Syempre, hindi rin mawawala ang tawilis. Ang crispy, deep-fried freshwater fish na swak sa suka at kanin. Para naman sa merienda, subukan ang espasol, chewy rice cake na coated sa pulbos ng pinatuyong niyog at ang buko tart, isang sweet at creamy pastry na gawa sa fresh buko. Pampalamig naman, subukan ang Tagaytay Chocolate de Baterol, isang traditional hot chocolate na gawa sa pure cacao na sobrang tamis at mapapawaw ka sa sarap. Kaya kung food trip ang hanap mo, siguradong busog at satisfied ka sa Tagaytay dahil sa mga putaheng highly recommended. DWIZ Network News. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWIZ Network News. Saan man, kailanman, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Lahat hagip, lahat alam sa DWIZ Network News. Kasama sina Angelo Bailio. Nagbabalik po ang DWIZ Network News at sa iba pang detalye ng balita, dating preso, balik kulungan matapos mahuli sa drug buy-bust operation sa Bohol. Ang report mula kay Mia Alcantara. DWIZ Network News. 2 dating preso ang balik-kulungan matapos mahuli sa isinagawang drug bypass operation ng Dawis Drug Enforcement Unit sa Bohol. Kinilala ang mga suspect na sina Nino Jesse Borja, 39 anyos residente ng Baclayon, at si Gebson Pantonyal, 34 anyos residente ng Sagbayan. Nakapon nakalabas ng kulungan sa pamamagitan ng plea bargain agreement. Batay sa ulat, nahuli ang mga suspect sa aktong pagbebenta ng iligal na droga habang sakay ng motorsiklo. Bumili ng iligal na droga ang pusher buyer na nagkakahalaga ng 1,000 na agad ikinaaresto ng 2. Nakumpiska ang dagdag na 5.6 gram na shabu na nagkakahalaga ng 36,080 pesos. Mahaharap sa kasong kaukulang kaso ang mga suspect. Para sa DWIZ Network News, Mia Alcantara, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DWIZ Network News. 8 sugatan sa banggaan ng van at truck sa Quezon. Ang report mula kay Angelo Maat. DWIZ Network News. 8 katao ang sugatan ng bumangga ang isang commuter van sa isang nakaparadang truck sa Pagbilao, Quezon. Base sa investigasyon, pauwi ang van sa Leyte mula Dasmariñas City, Cavite nang bumangga ito sa likod ng truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Dinala sa ospital ang mga nasugatan at nagpapatuloy ang follow-up investigation sa insidente. Para sa DWIZ Network News, Angelo Maat, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. 3 taong gulang na bata patay matapos mabaril ng 2 taong gulang na pinsan sa Negros Occidental. Ang report mula kay Ann Rodriguez. DWIZ Network News. Patay ang isang 3 taong gulang na batang lalaki sa barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 2 taong gulang na pinsan. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ng mga bata ang isang baril sa labas ng bahay. Akala nila ay laruan ito kaya dinala nila sa loob at pinaglaruan. Sa hindi inaasahang pangyayari, aksidenteng napindot ng pinsan ang gatilyo ng baril at tinamaan ang biktima sa dibdib. Agad na isinugod ang bata sa ospital ngunit idiniklara itong patay ng mga doktor. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente para alamin ang may-ari ng baril at sa posible nitong haharaping kaso. Para sa DWIZ Network News, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Resolusyong ipangalan kay yumaong Colonel Darwin Sacramed ang bagong gusali ng PDRRMO Cagayan, inaprubahan ng PDRRMC. Ang report mula kay Ronald Domingo. DWIZ Network News. Inaprubahan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang resolusyon na naglayong ipangalan ang bagong gusali ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Pamahalaan Panlalawigan ng Cagayan bilang pagkilala at pag-alala sa yumaong dating hepe ng PDRRMO Cagayan na si Colonel Darwin D. Sacramed. Si Colonel Sacramed ay nagsilbi sa Pamahalaan Panlalawigan ng Cagayan bilang Provincial Administrator at pinamunuan ang PDRRMO mula 2020 hanggang 2022. Sa sinagawang first quarter meeting ng PDRRMC na pinangunahan ni Chief of Staff Felipe Buena Jr. bilang kinatawan ni Governor Edgar Manong Egay Aglipay, inaprubahan ang resolusyon bilang pagkilala sa natatanging serbisyo at mahalagang ambag ni Colonel Sacramed sa lalawigan, lalo na sa larangan ng Disaster Risk Reduction and Management. Mismong si Cagayan Provincial Information Officer Rogelio Tending, member ng council, ang gumawa ng motion para suportahan ang naturang resolusyon kung saan kanyang inilahad ang dedikasyon, katatagan at malasakit sa paglilingkod ni Colonel Sacramed na naging inspirasyon ng buong lalawigan. Aniya ang naturang gusali ang magsisilbing alaala ng susunod na henerasyon ng mga lingkod bayan para ipagpatuloy ang kanyang nasimulang adikain para sa kaligtasan at kapakanan ng mamayan ng Cagayan. Samantala matapos ang naturang pag-aproba ay ipapasa na ito sa 12 Sangguniang Panlalawigan ng Cagayan para naman sa kanilang pag-aproba bago tuluyang ipangalan ang naturang gusali kay Lieutenant Colonel Darwin D. Sacramed. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aydon Domingo, nabubulang pasyentirang may tudong lakas, DWIZ. Magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. 3 vape shop sinalakay ng DTI sa Barangay Concepcion sa Malabon. Ang report mula kay Danny Cruz. DWIZ Network News. Nagpaalala ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga gumagamit ng vape o e-cigarette, na maging maingat at mapanuri sa pagbili ng mga nasabing produkto. 3 vape shop ang sinalakay at ipinasara ng DTI sa Barangay Concepcion sa lungsod ng Malabon. Ayon sa paalala, hindi lahat ng murang vape ay ligtas gamitin. Kadalasan ng mga peking produkto ay may mababang kalidad at maaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Sa pagkakaiba ng orihinal sa peking vape, ang mga orihinal na produkto ay may maayos at malinis na packaging, kompleto sa label tulad ng brand name, babala at iba pang detalye.
Mayroon din itong safety seal at rehistrado sa Department of Trade and Industry o DTI at karaniwang mabibili lamang ito sa mga lehitimong tindahan. Samantalang mga peking vape ay kadalasan ay may malabong print sa packaging, kulang ang impormasyon, madaling masira o may tagas at nagdudulot ng kakaibang lasa na maaaring makairita sa lalamunan. Wala rin itong rehistro mula sa DTI at kadalasang ibinebenta sa mas murang halaga. Binigyan din ng mga eksperto na ang paggamit ng peking vape ay maaaring magdulot ng pagkahilo, ubo, iritasyon sa lalamunan at iba pang seryosong problema sa kalusugan. Kaugnay nito, hinikayat ng publiko na bumili lamang sa mga lehitimong tindahan, tiyaking may rehistro ang produkto at suriing mabuti ang pagbili upang masiguro ang kaligtasan. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Samantala, 3 patay nang lumubog ang isang motorbangka sa Pangasinan. Ang detalye ng balita mula kay Diana Tolentino. DWIZ Network News. 3 babae mula sa Pampanga ang nalunod matapos lumubog ang kanilang motorbangka sa dagat sa Barangay Pandan, Alameno City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang mga biktima ay nagtatrabaho bilang real estate agents. Ayon sa investigasyon, ang MV Venus na may 14 pasahero ay biglang lumubog dahil sa malakas na alon ng dagat. Nakulong umano sa loob ng bangka ang mga biktima habang ito ay lumulubog dahilan para sila ay malunod. Naaresto ang nagpapatakbo ng motorbangka at nahaharap sa kasong reckless imprudence and multiple homicide. Iniimbestigahan rin ng pulisya kung may iba pang pagkukulang ang operator, kabilang ang pagsunod sa safety measures at tamang kapasidad ng pasahero. Para sa DWIC Network News, Diana Tolentino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Isang paaralan sa Davao nasunog. Ang report mula kay Kent Divilla. DWIZ Network News. Tinupok ng apoy ang ilang classroom sa Katalunan Pequeño National High School sa Davao City. Ayon sa school principal, ang mga estudyanteng nakapila para sa SK registration ang unang nakapansin sa makapal na usok. Pinangunahan ng mga guro ang maayos at mabilis na paglikas ng mga estudyante at personnel na nasa loob ng campus. Hinihinalang nagsimula sa stockroom ang sunog at mabilis na kumalat ang apoy patungo sa katabing gusali ng paaralan. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy pang inaalam ng Davao City Fire District ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Para sa DWIC Network News, ako si Ken Divilla, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Lalawigan ng Isabela isinilalim sa state of calamity dahil sa tagtuyot. Ang report mula kay Melissa Tariga. DWIZ Network News. Isinailalim ang lalawigan ng Isabela sa state of calamity dahil sa nararanasang dry spell o tagtuyot na sanhi ng matinding pinsala sa agrikultura at banta sa kabuhayan ng mga residente sa lugar dahil sa labis na kakulangan ng tubig ulan. Batay sa datos ng Provincial Agriculture Office, nasa 49,468 hectares na taniman ng mais ang apektado, kung saan tinatayang nasa 80% ang posibleng mawala sa kanilang mga ani na katumbas ng 2.3 billion pesos at maaari pa itong lumala kung hindi agad matutugunan. Para sa DWIZ Network News, Melissa Tariga, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWIZ Network News. Saan man, kailanman, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Lahat hagip, lahat alam sa DWIZ Network News. Kasama sina Angelo Bailio. Nagbabalik po ang DWIZ Network News at sa iba pang mga balita, mahigit 15 magsasaka naghain ng reklamo laban kay Harry Roque dahil umano sa land grabbing scheme sa Bataan. Ang report mula kay Monique Tugade. DWIZ Network News.
Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang inihaing reklamo ng 17 magsasaka laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at sa First Bataan Mariveles Holdings Corporation dahil sa umano'y land grabbing scheme sa Mariveles, Bataan. Ayon sa mga magsasaka, bibigyan na sana sila ng Certificate of Land Ownership Award ng Department of Agrarian Reform, ngunit nadiskubre nilang ang lupa ay nailipat na sa nasabing kumpanya na isa umanong Pogo Company na naka-address sa opisina ni Roque. Pinabulaanan naman ni Roque ang mga paratang at sinabing pawang kasinungalingan lamang ang alegasyon laban sa kanya. At para sa DWIZ Network News, Monique Togade nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Mahigit 400 na gas stations nagsara na bunsod ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo ayon sa PNP. Ang report mula kay Ann Rodriguez. DWIZ Network News. Umabot sa mahigit 400 ang bilang ng mga nagsarang gas station sa bansa, bunsod ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Philippine National Police Spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, mula sa 14,313 gas stations na tinutukan ng ahensya, kabuang 403 ang mga nagsarang istasyon. Samantala, katuwang ang Department of Energy, iniimbestigahan na ng PNP kung may kaugnayan sa hoarding at profiteering ang pagsasara ng mga gasolinahan. Nabatid na ilang kaso na rin ang pananamantala sa kasalukuyang krisis sa langis ang naiulat sa ilang lugar sa bansa, tulad ng Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Albaya. Para sa DWIZ Network News, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. Gobernador ng Marinduque hinikayat ang mga residente na magsuot ng Morion costumes sa darating na Holy Week. Ang report mula kay Kat Antonio. DWIZ Network News. Hinikayat ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque ang mga kawani ng gobyerno, pribadong sektor, guro, estudyante at mga negosyo na magsuot ng Lenten costumes bilang bahagi ng tradisyonal na paggunita ng Semana Santa. Ayon kay Governor Melesio Go, inaasahang magsusuot ng Samaritana o Morion costumes ang lahat ng opisyal, empleyado, paaralan at establishmento mula March 30 hanggang April 1, 2026. Layunin nito na mapanatili at mapahalagahan ang natatanging kultura at relihiyosong tradisyon ng lalawigan. Bahagi rin ng pagdiriwang ang Lenten Parade at pagbubukas ng Marinduque Expo 2026 sa March 30. Ang Marinduque ay kilala sa Moriones Festival kung saan nagsusuot ng mahukulay na kasuotan at maskara ng sundalong Romano ang mga deboto bilang paggunita sa buhay at kamatayan ni Hesukristo. At para sa DWIZ Network News, Kat Antonio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News. At para naman sa ating The Better News, 200 alagang hayop libreng nakapon sa post outreach sa Valenzuela. Aba, yan ang balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. DWIZ Network News. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, The Better News. Humigit kumulang 200 alagang hayop ang libre na naspay at na-neuter sa isinagawang post-kapon outreach sa Dalandanan Events Place, Barangay Dalandanan, Valenzuela. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Office of the 1st Congressional District of Valenzuela sa pangunguna ni Congressman Kenneth Gatchalian upang maihatid sa komunidad ang abot-kayang serbisyong veterinaryo. Nagpasalamat din ang PAWS Philippines sa mga pet owners, tagapag-alaga ng rescue at community strays at sa mga lumahok sa Humane Education Talks. Naging posible ang outreach sa tulong ng isang telco at mga subscriber nito na nag-donate ng kanilang rewards points para sa tuloy-tuloy na monthly kapon programs. Bukas ang donasyon hanggang Marso at 31. DWIZ Network News. Ayaw i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery. Nako, ano kayang kaparusahan sa grocery store na yan? Alamin sa NBI. Nako, bawal ito. DWIZ Network News. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito.
tumangging i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery? Nako, bawal ito. May mga pagkakataon na kapag tayo ay namimili, basta na lamang natin kinukuha ang produkto at nakakalimutan nating tingnan ang expiry date nito. Pero paano kung sa pag-uwi mo lang napansin na expired ang binili mong produkto at ayaw itong i-refund ng tindahan na pinagbilhan mo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines na isang mandato para sa mga tindahan o establishmento na nagbebenta ng pagkain na siguraduhing hindi expired ang produkto na kanilang ibinebenta. Alinsunod sa batas, nararapat lamang na palitan ng tindahan o ibalik ang binayad ng mga mamimili para sa produktong hindi na dapat ibinebenta dahil maaari itong makasama sa kalusugan. Kung nakabili ng expired na pagkain, ang mamimili ay dapat dalhin ang expired na produkto sa grocery kasama ang resibo nito. Karapatan din ng mamimili na humingi ng refund o humingi ng kapalit na bagong produkto. Kung tumanggi na i-refund ang nabiling expired na produkto, maaring magreklamo sa tanggapan ng Department of Trade and Industry o sa Local Consumer Protection Office sa inyong lugar. Kaya sa lahat ng negosyante sa food industry, dapat bukod sa quality ay kaligtasan ng mga customer ang inyong top priority. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. DWIZ Network News. Tugigaraw Treasures, tuklasin ang puso ng Hilagang Luzon. DWIZ Network News. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tuklasin ang mga natatanging tanawin at kasaysayan ng Tugigaraw City. Simula ng iyong paglalakbay sa St. Peter Metropolitan Cathedral, ang pinakamalaking simbahan sa Cagayan Valley na itinayo noong ika-18 siglo. Sumunod, bisitahin ang Calao Cave sa Peña Blanca, kilala sa mga kahanga-hangang limestone formations at natural na kapilya. Para naman sa mga mahilig sa kasaysayan, huwag palampasin ang Cagayan Museum and Historical Research Center na matatagpuan sa dating Tribunal de Tugigaraw. Huwag ding kalimutan ang Buntod Bridge na isa sa pinakamahabang tulay sa bansa na may mahigit 1.3 kilometer ang haba. At para sa isang tahimik na pagninilay, puntahan ang Igig Calvary Hills na may 14 na life-size na estasyon ng cruise na nakatanaw sa Cagayan River. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Tara na at tuklasin ang tunay ngang puno ng kasaysayan at kagandahan ng Tugigaraw. At yan ang ating Highly Recommended. DWIZ Network News. At yan ang mga balitang nakalap namin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng buong puwersa ng DWIZ Manila, DWIZ News FM Regional Group at Aliw Channel 23, ako po ang inyo nakasama, Angelo Bainyo. Para sa mas malawak na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama, ito po ang DWIZ Network News. Saan man, kailanman, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Network News.